Hi guys! It's our last full day dito sa Korea kasi bukas ng hapon babalik na ako ng Pilipinas. Supposed to be ang plano ko today magpunta sa Suwon or sa DMZ. But then na-realize ko, if aalis ako ngayon, wala na akong time para bumili ng mga pasalubong or magkonting shopping, ganun. Kasi nga, bukas ng umaga pagkagising ko, didiretso na ako sa airport. So, sabi ko, okay, today magano lang tayo, pasalubongan shopping vlog. So, pupunta tayo sa Myeongdong and Hongdae. Sa Hongdae kasi parang doon yung mga damit-damit. And then sa Myeongdong is mga pasalubong. Ano bang unahin natin? Nandito kasi ako sa Hapjeong. Isang station away lang ako from Hongdae. Iniisip ko kung mag-Hongdae na ba ako today or si Kuya tingin ng tingin sa akin. Akala niya yata sikat ako. Hongdae or mag-aano ako? Myeongdong. Myeongdong na lang muna siguro tayo. Tapos pag pauwi tayo mamaya, daan muna tayo ng Hongdae bago tayo umuwi ng bahay. Sige, Myeongdong muna tayo. So yung Hapjeong area, malapit lang yung hotel ko sa train station ng Hapjeong. Siguro mga ano lang, 3 minutes walk. So nagstay pala ako ngayon dito sa Hapjeong. Ano lang siya guys, parang dorm. Pero hindi siya yung may kanya-kanya kaming room pero sobrang liliit lang na room. Pero at least meron kang privacy, no? Lalagay ko na lang yung name dito kasi hindi ko siya memorize yung name ng hotel. Pero ano lang siya for men. Ang problema ko lang kasi parang dalawa lang yung shower tsaka dalawa lang yung pupo area. Pero wala pa naman akong experience na may nakakasabay. Kasi ang daming rooms doon, yung mga 20, 30 rooms. Tapos dalawa lang yung shower. Pero so far, sa experience ko, wala pa akong nakakasabay. Wala pa ako yung parang nagmamadali ako tapos may tao. Laging available yung toilet. So yan. Hapjeong area. Ito na yung entrance ng train. Green line. So, ganun ulit. Magi-green line tayo, tapos magta-transfer tayo sa may Myeongdong, ano yun, blue line or sky blue line. So guys, and then nandun tayo sa Hapjeong, no, sa pinakataas. Ayan, Hapjeong. Ang next is Hongik, Sinchon, Ewa, Aeon. Papunta tayong Dongdaemun. Ito. Nakikita niyo ba? Dongdaemun. So from Hapjeong, green line, papuntang Dongdaemun na green line. Tapos lilipat tayo dito sa sky blue. Line number 4. Yan yung papuntang Myeongdong. So yan, ang arrow niya is dito. So dito tayo sasakay. Kasi meron ding area dito. Pero lalayo ka kung dito ka sasakay. So dapat dito sumakay sa arrow na ito. Okay? Let's go. Ayan, perfect. Meron agad train. Ay, ang daming tao today ah. Bakit maraming tao? Saturday kasi. Weekend kasi ngayon guys. Let's go. Wala, siksikan. Siksikan today. Nakarating na tayo sa Dongdaemun Station. Tapos makikita nyo naman may mga sign. Like for example, this one. May arrow ng 4 and 5. Pwede kayo mag-transfer sa line 4 and 5. Ayan. Line 5, dyan daw aakyat ka. Ang line 4 ay ayon. Anong ibig sabihin ng ganon? Baloktot. Gaganon? Shh. Baka dito. Iikot. Tama ba? Iikot yata yung 4. Ay hindi eh. Kasi yung arrow nandito. Ang ibig sabihin ng paganon na sign. Sige dito na lang. Mas maraming lumalabas dito. Dito na lang. Oo. Paganon. Paikot siya. Ayun. Tama. Yung paikot is gaganon ka. Parang shh. Ayan. Nakita ko na yung arrow ng number 4. Can you see it? Yung sky blue 4. Ayan. Diretso na daw tayo. Ayan. Perfect. Ayan na. Yung number 4 blue. May arrow na pagganon. Okay. So usually naman may mga ganito silang poster. Nandiyan tayo sa Dongdaemun. And then, dito sa area na to, Myeongdong, walang Myeongdong dyan, di ba? Pag wala dito, punta kayo sa kabilang side, dito. Dongdaemun, Songmoro, Myeongdong, 2 stops away. So, ibig sabihin, dito tayo sa side na to, hindi dito. Although, mas maraming tao dito, pero nandito dapat tayo. Okay? Huwag tayo mag-follow sa maraming tao. I-follow natin yung tama. Hindi porket maraming tao dito yung naniniwala sa side na to, i-follow natin. I-follow pa rin natin kung ano yung tama, kahit konti lang yung titiwala. Charing. Dito tayo sa side na to.
Feeling ko kakadaan lang nung train kaya wala masyadong tao. Naalala nyo yung hotel natin nung kakadating lang natin dito sa Myeongdong, yung first part ng Seoul natin, no? So, malapit dito sa Dongdaemun History and Culture. Pero yung isa pang station, meron pang Dongdaemun na station. Malapit dun yung dati nating hotel, no? Okay din yung Dongdaemun na base kasi nasa gitna siya. Nasa gitna siya ng Myeongdong and Hongdae. So, okay din siya na base. Kung gusto niyo mag-hotel around Dongdaemun, carry din naman. Yun guys, nag-exit tayo sa yan. Exit number 7 dito sa Myeongdong. At pagka-exit nyo sa exit 7, ito agad yung makikita. Ay! Ang cute! Welcome week with... Sino siya? Cutie! Si Jigglypuff. Charit. Jigglypuff. Ayaw niya tumingin. And guys, Myeongdong on a Saturday morning. Ay, afternoon na pala guys. 1:30 PM na pala. Sorry. Alam, 1:30 na pala. Hindi pa tayo kumakain. 1:29 na. Kain muna tayo. Mag-street food ba tayo? Or gusto niyo ng totoong pagkain na nakaupo, na parang restaurant style? Or street food ulit tayo? Daming tao ng Myeongdong guys kasi weekend. So, kain muna tayo. Yan na, may mga luggage dito pag napa-over shopping kayo. Ang cute ng orange. Ang cute din ng black. Wait lang, lalapit na si kuya sa akin. Kuya, hindi ako bibili, sorry. joke lang. Yung fruits na ang sabi ni Kim, ang tawag pala sa kanya is tanggolo. Diba akala natin tanghulo? Tanghulo yung tawag. Tanggolo. Ayun yan. Interesting. Ay taray, merong Miss Universe dito. Miss Universe. Hala, Miss Universe nga. Mrs. Universe guys. Meron palang gano'n. Nandito sila Mrs. Universe candidates. May ganun pala guys, Mrs. Universe. Cute. Nandito sila. Rumarampa sila sa Myeongdong. Ayan, skincare. Sa Olive Young na lang siguro ako bibili. Di parang cute yung nagtitinda. Bili nga tayo dito. Ayan. How much is this? 8,000. Huh? 8? Can I pay card, no? No card. Cash only. Can I put Chili sauce. this one? Give? Yun guys. So guys, bumili tayo kasi mukhang masarap Kimi. Baka naman masarap talaga. I-try din natin guys. Kasi umahal talaga ng mga street food dito sa Myeongdong. 8,000 won to or 320. 320 pesos guys. Kung sa iba ka bumili, lalo sa mga Gyeongju or Daegu, di ba magkano lang to? 2,000 won. 100 lang to. No? Mga ganito, 100 pesos lang to. Pero dito sa Myeongdong, 320. That's fine. Because, para sa nagtitinda, kailangan nating bumili. Kainin ko lang sa tahimik na lugar. Hindi tayo mahanap na pwesto. Yung punta natin nung una dito sa Myeongdong holiday, di ba? Wala masyadong tao. Ngayon, back to normal na ang Myeongdong guys. So, dami na namang tao. Maghanap tayo ng bakal. Ayan, perfect. Lumayo lang ako dun sa main road. Pumunta ako dito sa itong street na hindi masyadong matao. Kainin natin itong balls ni Kuya. Yan. May chili sauce. Parang yung mga balls na kinain natin dati sa Taiwan, nung kasama ko si Anson, di ba? Yung parang balls, pag igagano mo siya, nagsushrink siya, parang hangin lang yung laman. Ito parang ganun, pero mas makapal at mas may laman siya mga custard sa gitna. Yung sa Taiwan kasi parang hangin lang ito, magiging chewy. Ito hindi ganun ka-chewy, a little chewy, pero ayan, meron siyang pa-custard.
Actually masarap siya. Pero parang more on dessert. Parang dessert na siya. Dapat nauna yung main dish natin, no? Pero masarap. In fairness. Not too sweet pa naman. Tapos may pinalagay si kuya itong parang powder. Ayan sa ano. Parang chili powder. Parang... Cheese powder. Hindi siya chili powder. Cheese powder. In fairness, masarap siyang dessert. Parang natitrib ako ng kape. Tara. Bili tayo ng kape sa... Saan tayo bibili ng kape? Ay, baka hindi ako papasukin sa coffee shop. Tapos may dala akong ganito, no? Ang sarap, ha? Fairness. Guys, nauubos ko na. Ubusin na lang natin. Ay, may E-Mart. May E-Mart. Biling ka wala ako ng kape. Ay, andito na naman sila. Andito na naman sila, Mrs. Universe. Guys, nagkape ulit ako. Low calorie latte. Niloloko ko na naman yung sarili ko sa mga low calorie. 80 calorie. Kasi parang ang sarap nito i-partner sa kape. Gusto ko nga hot coffee kaso wala akong mahanap na hot coffee. Ay! Baka may hot coffee sa E-Mart. No? Hindi ko naisip. Ang tapang ng kape pero masarap. Kita niyo yung custard sa loob. Para mabubusog na ako, ito pa lang. Siguro after ito, pwede tayo makapag-shopping. Nabusog na ako. Okay guys, nabusog na ako dun sa kinain ko. Mamaya na lang tayo ulit kumain pag nagutom tayo. Start na tayo sa shopping or window shopping. Ay, dito kayo tayo sa Adidas. Ayan. Pasok tayo sa Adidas guys. Let's go. Ay, ang laki ng Adidas nila dito. Wow, ang laki guys. Wow, ang laki. Check natin yung mga sapatos nila dito. Ooh, maganda. $279. So, magkano yun? 5. Ang mahal, 10,000 plus. 10,000 pesos plus. 279 to lahat. 279,000 won. Mahal. So, wag tayo dyan. Silang Adidas Run. Magkano yung mga ganito? Parang pang gym. Ang cute nito. Nasakto lang na pang gym. Magkano yung presyo? Ba't wala eh? Cute din ang bag na to. Ba't walang presyo? Nasaan yung presyo? Pakita nyo naman. This one is... Wala. Walang presyo. Hindi ko alam guys. Cute din ito. Ba't walang presyo? Ayun, hindi pakita yung presyo na. Sige, manghula na lang tayo. Siguro mga ano to. 2,000. Charot. Baka mas mahal pa. Guys, ito yung mahal. Walang presyo yung mga... Ano, ito na. Gulatan na naman to. Magkano to? Dali. Excited na ako. This costs 119,000. So, mga 4,800. Pero parang mas mura. Parang mas mahal sa Japan, di ba? Mga 6,000 sa Japan eh. Ito 4,000 lang oh. Oh, nilalang mo lang. Ay, ito mag-winter na naman. Sa mga mag-winter sa Korea. Ay, cute naman ito. Oh, very girly. Very small loud eh. Ito lang yung forma natin. Simplehan lang natin today. Wala na akong damit. Ulit-ulit na lang. Ang cute nitong pink. May takong. 299. So, 3,000. 12,000 pesos guys. Ang taray ng model nila no. Parang it's just a lazy day for me. Nakaupo yung model. Guys, nakita tayo dito sa may second floor. Ayan, very orange. It's giving cloak. Cloak discount code. Charing. Parang tatangkat ng mga Korean. Parang kahit nyo na yung model. Ay, yung statwa. Kaya natin pumasok dito guys sa MLB. Ooh. Very Korean ang design. Magkano to? 99. So, mga 3,000 plus. Almost 4,000 pesos. Probably. Itong jacket.
Small. 219,000. Oh my gosh. So that is 8.5, ganon? 9? 8.5 probably. Yung mga bags. Magkano to? 159. So mga 6,000 pesos, 6 plus, ganun. And guys, pwede nyo matry MLB, no? Kahilera lang siya ng mga Adidas, yung pinaka main na Myeongdong Street. Mga stylish yung mga pieces nila. Feeling ko ang market nila is mga Gen Z na medyo nakakaangat-angat sa buhay. Ganon. Yung Gen Z na medyo social-social, parang yun yung market nila na. Mga stylish pieces, although a little pricey for me, pricey. Maybe for others, sakto lang. Ayan, mag-olive yang nga ulit tayo. Mag-try me ulit. Puro lang tayo try me. Bumili naman tayo. Hindi kasi ako mahilig sa skincare ng sobra, pero try natin na mag-olive. Oh my God. Try natin na magmahal muli. Parang gusto kong magmahal ulit nung nakita ko sa charot. Guys, nabudol ako sa Olive Young kasi pwede mo i-try lahat ng product. So, try ako ng try. Parang feeling ko fresh ako ng slight. Nabudol ako, bumili ako ng mga skincare. Papakita ko sa inyo, wait lang. Hanap tayo ng pwesto kung paano ko siya ma-unbox. Kasi parang lahat ng, lahat ng products, pwede mong i-try. Tapos, hindi kasi ako mahilig mag-skincare na tao, no? Ay, ito, mura daw dito sa Bobby Fat. Bobby Fat. Katabi lang siya ng Olive Young. Ayun yung Olive Young, oh. Katapat lang siya. Mas mura daw dyan. Based na napanood ko sa isang vlog. Pero dito ako sa Olive Young bumili kasi malaki kasing Olive Young dito sa may Myeongdong, no? Tapos nakakategorize na doon yung mga brands like Dr. G, Anwa, ganyan-ganyan. Kung ano-anong mga brands yung gusto niya. And guys, yung Olive Young na yan, first hanggang second floor, madami dyan. Olive Young. And guys, so try ako ng try sa Olive Young. Feeling ko medyo fresh ako ng very light, no? Kung ano-ano lang mga tinatry ko, like yung mga serum. Hindi ako ma-skincare na tao. Pero na-curious ako kasi sa Olive Young, no, parang free lahat. So lagi-lagi ako ng serum, lagi-lagay ka ng cream, tapos mga matte foundation, gano'n. Nabudol ako, tapos sabi ko, alaka parang fresh ako. Pero hindi ko alam kung effective, pero bumili na lang ako. Papakita ko sa inyo yung mga nabili ko, guys. May mga friends ako na nagpapasabay ng skincare. Marami silang nagpapasabay lahat. Lahat sinabi ko na, sorry, di ako makakabili kasi wala talaga akong luggage, guys. Yung luggage ko ngayon is 18 kilos na. So kung bibili pa ako ng pasalubong para sa iba, parang mag-over baggage na ako. Yung 2 kilos na allowance ko, for me na lang and for my family. Sorry na. Sorry na. Baka makita nila yung vlog na to, sabi, si Marvin hindi nagpasabay, tapos bumili pala. Bumili ako, guys, pero kasi magsusobra, mag-over baggage na ako kung bibilan ko pa yung mga nagpapasabay ng mga friends ko. Sorry na, guys. Wala akong malaking luggage para i-accommodate yung mga nagpapasabay. I'm so sorry. So, ito yung mga nabili ko. Pinakauna, actually meron dyang, nagtingin-tingin ako sa TikTok kung ano yung mga parang recommended na Korean skincare for men. Marami nagsasabi ng Anua, A-N-U-A, Anua. Trinay ko rin yung Anua serum. Kasi parang feeling ko magiging mahal na. Kasi ito muna yung una ko nabili, Dr. G na cream, intense cream. Kasi pang-moisturize kasi lalo na dito sa Korea ang sarap mag-skincare kasi ngayon pa autumn na malamig na nagda-dry yung dito ko, nagda-dry yung labi ko, pati yung tenga ko nagda-dry, tapos yung sa may singit ko nagda-dry. Lahat ng skin ko nagda-dry kaya kailangan ko ng moisturizer yan. Maganda daw ito, Dr. G. Itong brand na Dr. G is para mga dermatologist ng Korea from a very famous school or medical school yata dito sa Korea. Sila yung nag-found nitong Dr. G kaya parang proven and scientifically tested. And Dr. G for sensitive skin. Yung Anua, guys, kung gusto niyo ng Anua, may nag-recommend sa TikTok, no, yung parang serum pero hindi na ako bumili ng serum. And then bumili din ako ng sunstick. Ito, Tokobo. Nakita ko lang din sa TikTok. Wala akong alam sa skincare, guys. Habang bumibili ako dyan, nagtitingin-tingin ako sa TikTok. Tapos maraming lumalabas na ganito na recommended sunstick, Tokobo. Kasi may SPF 50 na siya and then wala daw mga white cast. Basta yan, recommended nila ito. Cotton Soft Sunstick. And then, bumili ako ng parang matte foundation. Foundation siya. Tapos, pipili ka dun kung depende sa skin tone mo, merong 5 kulay na parang white, super white, medyo reddish white, ganun, and brownish, ganun. So, ang pinili ko is yung number 3, siya yung pinakagitna, kasi hindi naman ako like super puti, pero hindi rin naman ako maitim. So, parang nandun lang ako sa parang
middle part. Para, nung trinay ko kasi siya, nilagay ko na siya guys, para hindi halata, di ba? Kasi, naka-match siya sa skin tone ko. So, parang, akala mo, lang, natural, pero naglagay ako ng matte foundation dyan, guys. So, ito siya. Be ready. Be ready. Foundation. So, yun lang yung nabili ko, 3 lang. Tapos yung 3 na yun, guys, 3,000 pesos na yun. Ang mahal. Ang mahal magpaganda, di ba? 3,000 pesos na yon or 3,100 pesos yung 3 yon. Pero nagulat ako, may tax refund. Hindi ko nga ina-expect pero nung pagbayad ko sa second floor, meron tax refund. So 2,800 na lang siya. Naka-less ako ng 300 pesos. Pero ang mahal pa rin. Hindi ko alam na ganun pala kamahal ang magpaganda. So ayan. Kaya ayan, medyo fresh tayo ng konti kasi nangingitim na ako dito sa Korea, no. Hindi ako mas skincare na tao kasi natatakot ako baka kung ano-anong ilagay ko sa skin ko, mas masira siya. Luckily, hindi naman ako like ma-pimples na tao. So parang hindi ako masyadong nag-skincare. Like sunblock lang talaga. Tsaka minsan facial wash. Kaya medyo kinakabahan ako na ngayon may mga binili ako baka kung anong mangyari sa skin ko. Pero itry natin. Baka malay mo naman mas maging fresh tayo. Ayan na. And then, nakabili na ako ng skincare. Bili naman tayo ng mga pasalubong. Pasalubong naman sa parentals. Sa mga pamangkin ko. Para mag-check tayo ng mga autumn outfit. Ate, pang malakasan itong autumn outfit. 2 ba to? Pang malakasan, no? Sige, so touch. Pang autumn, magkano to? 554, mga 2,200, mga ganun. 22, 39, mga 1,600 pesos. Ay, ang taray, meron palang terrace, yung H&M dito sa Myeongdong. Pwede kang lumabas, tapos tumambay-tambay ka dun. No? Ito yung fit natin, guys. Julit-julit lang. GU. Lazada yata to. GU. Ang cute, guys, yung H&M. Meron silang tambayan na outdoor dito sa labas. Magko-connect siya sa another H&M. So, let's go in. Fitting room. Ito yung fitting room. So, siya. Ayan, guys. Nabudol na naman ako sa H&M. Binili ko yung parang maong na jacket. Ang ganda kasi, no? Ang ganda, tsaka wala pa akong ganong jacket na parang maong-maong. Yan, binili ko. Medyo mahal nga lang. 2,400. Ang mahal. Pero, nagandahan kasi ako, sorry. Ayan, tama na. Enough na for me. Dapat yung mga pasalubong na for the family. Anong oras na? Parang tagal ko dito sa Myeongdong. Parang di na ako makakapag holiday. 4:22 na. Ang tagal ko dito, 1, 2, 3. 3 hours na ako dito. Nagtagal ako sa Oliviang. Hindi ko ina-expect na magtatagal ako sa Oliviang kasi ang daming pwedeng itry. Parang more than 1 hour ako sa Oliviang sa kakatry ng kung ano-ano. Pasalubong na. Ano bang pasalubong natin? Food, no? Food. Kasi binili ko tong jacket na to, guys, kasi mayroon tayong up trip. September ngayon. Sa October, guys, magpapahinga muna yata ako ng international trip. Hindi ako sure. Hindi ako sure. Kasi mag-a-apply ako ng visa to another something. And then, yung passport ko kailangan kong ibigay, di ba? So, mga 2 weeks akong walang passport. So, baka sa October, ngayon, October na pala ngayon. Nalilito na ako. Ano na ba ngayon? October 5. Ayan, guys. October 5. Siguro wala muna akong trip this October na international. Try ko muna mag-local. Ganon, family trip. Kasi nga, may applyan tayo na visa, guys, na to somewhere. Let's hope na mag-grant yung visa natin. So, mga 2 weeks siguro na wala akong visa. And then, mag-edit din ako ng itong Korea vlog ko. Kasi ang tagal ko sa Korea, di ba? 3 weeks ako dito. So, for sure, maraming videos to. Magiging busy ako sa kaka-edit. So, I think hindi muna ako magta-travel ng malayo sa October. But, for sure, magpapasundot-sundot ako ng mga local trips and trip with family, mga ano lang, out of town, ganon. And, let's see. Kaya binili ko itong jacket na to kasi magagamit natin to doon sa pupuntahan natin once ma-approve yung visa natin. Cross fingers na ma-approve yung visa natin para sa exciting trip
Actually guys, si Anson, kilala nyo si Anson? Anson from Hong Kong. Nagkaka-chat kami, sabi niya na, sabi ko, punta ka sa Pilipinas. Kasi marami nagko-comment sa Instagram niya na punta ka sa Pilipinas, ganyan. Sabi ko, Anson, kung gusto mo pumunta sa Pilipinas, G ako, like itutour kita dito, ganyan. Sabi niya, yung schedule ko kasi medyo hectic sa November and December. Pero yung schedule niya rin kasi Anson is a coach eh, nagtuturo siya ng skateboard and snowboard. So, syempre hindi naman pwedeng bigla-bigla siyang umaalis lang, may mga student siyang naka-schedule for training. So sabi niya, i-check niyo muna yung schedule niya sa November. Pero kung kaya ng schedule niya sa November, he will visit the Philippines. And we will explore the Philippines together. So baka yun yung gagawin natin habang wala pa tayong mga international trips. Baka Philippines muna tayo with Anson. Or I'm not sure, baka Philippines with myself, Philippines with family. But yeah. Ayan guys, sikat dito na pang pasalubong yung H-Bath. Wait lang, mamaya try natin. Pero mukhang mas mura yata dito sa Korea Mart. Ayan. Kasi yung mga presyo nila nasa labas na, tapos pinapakita nilang mura kami, ganun, lapit kayo, mura kami. Ayan o, 99 lang yung ganito. So magkano yun? 800 pesos, 2468. So parang 100 pesos yung isang ganito. So 39 milk. Masarap bang ipasalubong to? Milk classic, 45 lang. Pasok ba tayo sa Korea Mart? Ito oh, honey butter, almond and family. Magkano to? 12.9. Ano ba to, parang assorted? Assorted na siya yun. Tara, pasok tayo. Mas mura ba kayo dito? Ayan, oh, may mga ganito sila. Yung fish. Magkano to? Kaso ang laki. Wala akong ganito kalaking luggage. Sige, tara, pasok tayo sa Korea Mart. Let's go. Ooh. Ito parang chocolate mochi. 7.5 lang. Magkano yung 7.5? Tanggalin yung dalawang 0. 75 times 4. Magkano yun? 300? 300 pesos. Oh, mas mura yata yung ref magnet nila dito. 4.5 lang oh. 160. 2, 4, 6, 8, 9 now. 9 pieces, 160 lang. So, 10, 5. 6 pieces, 400 pesos. Iba-ibang klaseng ref magnet yan. Ito, mga ano, mga herbal. Ano ba to? Korean one red ginseng. Di ba ang ginseng is healthy? Ito yung pamangkin ko, mahilig dito sa seaweed. Yung pamangkin ko sa ano, mga nasa Tacloban. Ito mga seaweed, 8298. Marami niyan, isang ganito na oh. Guys, bili tayo nito. And guys, sikat itong honey butter almond, no? Tsaka itong kimchi, medyo favorite ko rin to. So, bilhin natin ito, yan. Maraming honey butter para mapapamigay ko sa mga friends ko din, ganyan. Family. So, ilang ganito yung bibilin natin. Isa lang, no? Okay na yan, isa lang. Ayan guys, sikat to na brand ng ramen, na Shin Ramyun. Tsaka kasi meron na yata nito sa Pilipinas, di ba? Marami nang ganito sa Pilipinas. Inisip ko kung bibili ako ng ganito para sa pamangkin ko, pero sobrang space consuming sa luggage ko. Para matry niya lang. 5 peraso. 7 ka, mura lang, ano? 280. 280 yung 3 peraso. So parang mga 40 plus lang yung isa, no? So guys, mga Jeju, di ba sikat to sa Jeju? Kung napanood niyo yung Jeju vlog, ito yung kanilang sikat na harubang. Harubang. Kung anong shape ng harubang, alam niyo na. Meron silang mandarin chocolate, halabong chocolate. Parang yung halabong type of citrus or orange. Yung mandarin din. Ayan, may mga maliliit sila. Gusto mo bang itry lahat? Para matry mo lahat. Green tea, halabong, cactus. Magkano to? 12,000 nga lang. 480. Not bad, no? Parang 100 pesos yung isang ganito. May ganito pa kung gusto nyong kakaiba. Diba guys, sikat ang Maxim sa Korea. Pero parang gusto ko mag-try ng for a change. Parang kakaiba naman ng mga pasalubong. Like for example, ito. Kano espresso matcha latte. Ano silang dolce latte. Dolce decaf. May decaf latte yun. So yung mag-decaf tayo. Isang decaf and then isang parang matcha.
decaf, matcha, and then one more. Latte. Espresso milk tea latte. Magkano? 85. Isang dulce latte, isang matcha latte, and then isang decaf. Yan. Para maiba naman, hindi na lang puro Maxim. Lagi tayo Maxim eh. Oh, walang katabot sang Maxim na pasalubong. Maiba naman. Try din natin to guys. Lemon ginger tea. Kaso parang ang bigat. Parang 1 kilo na to. Mag-over baggage na ba ako? Mag-try naman tayo ng mga kakaibang pasalubong. Jujube. Honey jujube. Jujube. Chubi. Jujube. Charing. Pero parang sa lahat sa kanila, ito na yung malapit maubos, oh. Kasi pakonti na lang. Ito tsaka to, no, honey lemon. So, I think ito tayo. Honey ginger tea. Para sa mga parentals. Para medyo healthy naman yung mga parents natin. Ayan. Siyempre, combine natin ng hindi healthy. Healthy plus hindi healthy. Ito, bili tayo nito. Parang mochi chocolate. Kasi magkano to? 4.8. Mura lang. Mga 200 pesos. Sige, parang gusto kong bilhin nito kasi parang paubos na siya. Ang cute guys dito sa Korea Mart sa may Myeongdong. No? Meron din sila mga noodles. So, pwede ka rin magluto-luto dyan. No? Doon. Pili ka ng noodles. Kain ka. May table din sila dito. Ang kulit. Sa may second floor ng Korea Mart guys. So yun guys, nakapamili na tayo ng pasalubong. Mga worth around 3,000 pesos siguro. 83,000 won pero may 5,000 pesos na tax-free na i-claim sa airport. So parang nasa mga 3,000 pesos or less itong pasalubong ko. Tapos ang shopping ko, 2,500 na damit or 2,400 plus skincare na 2. Mga 5,000, mga 5,500 yung shopping ko sa Korea. And then, 3,000 pasalubong. Not bad, no? Not bad. Pwede na rin. And then, habang nag-titiktok ako, guys, today pala yung fireworks festival. Di ba kahapon nagpunta tayo sa Han River, tapos walang fireworks. Today pala yung fireworks, like Saturday, at 7:30 p.m. Maglalaban-laban daw yung Korea, Japan, tsaka US sa fireworks. So sabi ko, shucks, gusto ko mapuntahan. Gusto ko makita. It's currently 5 p.m. Tapos 7:30 daw yung fireworks. So, uwi lang ako ng hotel. I-drop ko lang itong mga pinamili ko. And then, pupunta tayo sa Han River, guys. Sa Yoido Hanggang Park. Kasi meron daw competition ng fireworks. Tara na, guys. Saktong-sakto yung timing natin, no? Last night ko na ngayon. Tapos, merong fireworks competition. Tara, let's go. Kamusta? Gusto niyo mag-hi sa video? Hi! Hi, kabayan. So, ayan guys. Punta tayo, tara. Nasaan na ba yung Myeongdong? So yun guys, apparently this is a very, very big event pala dito sa Korea. Yung train station na pinakamalapit dun sa Hanggang Park, sa Yeouido Hanggang Park, sarado siya. So, kailangan namin bumaba sa station next. Kasi yung mismong station na dun sa may park, sarado siya. Hindi ka pwede bumaba. Siguro, dahil nga baka magkagulo, super daming tao. Parang rush hour level sa MRT sa Pilipinas. Yung parang dikitan kayo, tapos parang wala kang space. Kasi punuan kasi apparently this is a huge event ba? Tignan mo parang New Year. So yan, ito yung mga nakasabay ko sa train. Tapos dyan sa train station, ang dami mga police patrol. Parang ganun nagbabantay. Baka siguro magkaroon ng stampede or something. Parang inaayos nila yung daloy ng trapiko. And naswertihan naman tayo na yung last night natin, umabot pa tayo. Today is October 5. And today is the fireworks festival na. Magko-compete ang Japan, Korea, and United States for the fireworks display tonight. So, dami tao. And currently walking tayo na. Maglalakad ako papunta dun sa may park kasi nga sarado yung mismong train station. So lalakarin natin lahat. Marami naman kami naglalakad. Kita yung sa likod ko? Parang may rally, di ba? Okay, so ang fireworks competition mag-start ng 7:30 p.m. It's currently 7:17. So, saktong-sakto yung dating natin. Kaya sakto rin yung bugso ng dami ng tao. Grabe. Guys, ang daming tao. Gusto ko yung closeness ng dalawang ito. Yung paglalakad nila magkayakap talaga, no? Tingnan itong dalawang to, no? Grabe yung closeness nila.
Ganito yung mga magtutropa dito sa Korea. Na pag magtutropa kayo, parang okay lang maglakad kayo magkayakap ng ganyan. Pag sa Pilipinas, parang magjowa ba kayo? Ganun. Dito, walang mali siya. Nainggit talaga ako sa dalawang ito, no? Gusto ko rin maglakad ng nakaganyan. Any volunteers? Charot. Sabi guys, ang daming tao. Diyos ko, parang Happy New Year. Nag-start na yung fireworks. Pwede ba kung parang wala nang space dito? 미안해, 미안해. And guys, tapos na yung fireworks display. Super daming tao. Kanina siksikan na, parang di na ako makapag-video masyado, di na ako makakilos kasi pag kumilos ka na nagaganon. Hindi ko nga alam kung makakasakit tayo ng train ngayon sa dami ng tao or baka mag-ano na lang tayo, maglakad kasi super dami ng tao. Ang epic, ang ganda ng fireworks, grabe. First time ko nakapanood ng parang fireworks competition. Tapos ang gaganda no, kasi Korea, Japan, tsaka US, tatlo silang naglaban-laban. Ang gaganda, kaso super siksikan na. Tapos yung iba parang aaway-away na kasi parang may mga gustong umalis sa pwesto. Tapos sabi ng iba, wag kayong umalis kasi ano na nga parang nagugulo na yung wala talagang space. But anyway, it's one for the books na experience natin ang fireworks festival dito sa Korea. No? Paano kaya tayo uuwi nito? Ito yung problema ko, paano tayo uuwi? Sa dami ng tao, makakasakay ba tayo ng train? Maglakad na lang tayo. So yun guys, it's time to say goodbye sa ating Korea vlog. And Korea, miss ko ang Korea. Sobrang na-enjoy ko yung trip na to. Ang dami natin napuntahan, no? Di na ako nakapag-vlog papuntang airport kasi dalawa yung dala kong luggage. So sabi ko baka malate na naman ako sa airport. So inuna ko muna na matama yung mga directions ko. So ang sinakyan ko lang naman guys is yung all-stop train. Di ba merong RX? Yung RX meron siyang non-stop tsaka merong all-stop. Doon ako sa all-stop kasi ang hotel ko malapit sa Hongdae, sa Hongik. Meron kasing train station sa may Hongdae, sa Hongik malapit, no. So yung blue na line, so sumakay ako doon. So from Hapjeong na station, nag-green line ako papuntang Hongdae or Hongik. Tapos Hongik, lumipat ako ng blue line, yung airport railway. So ang travel time siguro lahat-lahat mga 1 hour. Yung train mga wala pa namang 1 hour yung biyahe, mga 40 minutes siguro, not really sure, but parang mga ganon. Siguro 1 hour na lang lahat para safe. 1 hour yung biyahe. And then my flight is 1:30 p.m. I arrived here mga 11. It's currently 11:13. So 2.5 hour before my flight ako nag-arrive. And then naka-check-in na naman ako dyan sa AirAsia. And then here's my luggage. Ang
Ang hand carry ko, pinatimbang din guys dito sa AirAsia. 8 kilos yung hand carry ko. Okay lang naman, nagsobra ako ng 1 kilo. Hindi naman nila pinaalis yung sobra. Pero ayun nga, hindi na ako may mga nagpapasabay kasi sa akin. O tignan nyo guys, nag-over baggage na ako ng 1 kilo, wala pang nagpapasabay. Kaya nag-no talaga ako, maraming mga nagpapasabay. Ni-no ko talaga yung lahat ng friends ko. I'm so sorry. Kasi imagine kung mag-yes pa ako sa mga pasabay, super over baggage na ako, di ba? And then isasoli ko lang yung aking wifi. Sobrang ganda rin ng wifi, no? Very stable yung wifi. Never ako naka-experience ng nagbagal siya or whatever. I love yung wifi na nabook ko sa Klook, of course. Ililink ko na lang sa description box or ilalagay ko dito yung nabook ko sa Klook. And then, ayun lang naman. Watch out guys sa mga susunod nating trip. Meron akong exciting na trip na paparating. Although hindi ko pa siya ina-announce kasi mag-a-apply pala ako ng visa. Baka kasi hindi ma-approve yung visa, di ba? So ayoko mo nang i-announce, ayoko mo nang pangunahan, pero ayun, meron tayong paparating na exciting trip sa November. And then si Anson is nagkakausap kami ni Anson. Iniisip niya na pumunta sa Pilipinas, so probably baka magsama din kami ni Anson. And then sabi ko, kung pupunta ka dito sa Pilipinas, pupunta rin ako sa Hong Kong. So parang magta-travel kami dito sa Philippines and then pupunta rin ako sa Hong Kong, magta-travel din kami together. So ayun yung mga upcoming trips natin. And then meron akong family trip, of course, na paparating sa Christmas. And then may mga local trips pa ako sa Philippines. May mga nag-invite sa akin ng mga airlines and hotels. So may mga paparating din tayo ng mga local trips. Ayun lang naman guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Korea. Grabe, 3 weeks tayo sa Korea, no? Pangatlong beses ko na mag-Korea. Yung first time 1 week, yung second time 2 weeks, itong third time 3 weeks. Sa pagbalik natin dito 4 weeks na. 1 month na siguro tayo na magpabalik natin dito. Ayun guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa vlog. Sinuot ko na to kasi para binili ko to sa Myeongdong para hindi na siya makabigat sa bagahe. Yan lang guys, maraming salamat and sobrang maraming salamat sa pagsusuporta pala sa akin guys sa paggamit sa aking Klook code. Like number 13 tayo last month. And hopefully sa mga susunod na months makasama na tayo sa top 10, di ba? maraming salamat guys. Sobrang malaking tulong yung inyong paggagamit ng code at yung panunood nyo of course sa aking videos. More travels to come. Marami pa tayo pagsasamahan at mga bibisitahin na lugar. Maraming salamat. Bye Korea! I'm seeing Korea. And I'll see you again on the next one. Bye-bye! You want to live your Korean dream? Dito para sa Jeju mo may experience yung yung mahangin. Charot. Ang prinsesa sa Jeju. Charot. Babe, nakarating na tayo sa Jeju. Charing. Yun. Hey guys, sa Cheongsa po Skywalk. Let's go, let's do this. Toilet with a view. Tara, pasok tayo guys. Sunod na yata. Sige guys, hanapin ko lang kung saan ba yun. Parang dito ko na. Ito nga yun. Ayan guys, dyan ako nagrenta ng bike, oh. Sarado na sila, Guys, iniwan ko na lang yung bike ko dyan sa mga nakaparada na bike nila kasi nasarhan na ako. Ayan. Sorry po. Sorry ma. Bopis lang po sa direction. Cause I'm falling in love with you. Cause I'm falling slowly in love with you.